So, good afternoon everyone. Hapon na kasi ngayon. Makikita natin dito is yung sa Sierpinski triangle. Ayan. Ito ang makikita natin sa line na to. Yung nagbigay tayo ng command sa user. Kaya gawin tayo ng console.writeLine. Ayan. Ito yung pinaka-command. Enter the size. Tapos gawin tayo yung semicolon kasi command lang. At ito naman is para ma-accept yung command natin. Tapos gumamit lang tayo ng int.parse para ma-convert yung ito. String kasi itong nasa loob ng parenthesis. Ginawa nating integer. Int. Which is int. Tapos para mabasa, gumamit tayo ng console.readline. Then yan, meron ulit tayong semicolon para ma-read or mag-end yung pinakang line. Ito naman is yung condition sa for loop. Ito, for loop yan. Yan ang tinatawag na outer loop kasi ito yung inner loop nasa loob. Ngayon, ito naman ay condition. Kahit ano na yan, wala na yung semicolon kasi condition siya. Hindi na siya kailangan lagyan ng semicolon. Gaya ng iba pa nating condition na makikita natin dito. Gaya itong line na to. Tsaka ito, yan. Wala na silang semicolon. Yan, mga yan, condition yan. Ito naman is yung magiging output nung binigay nating condition in case na ma-reach na yung condition na binigay natin. Ito, space yan. Yan ang magiging sisilbing space. Then, ito naman yung bagong condition. Tapos ito, condition ulit. Ito naman yung magiging outcome. If ever na mag-true yung condition na to, yan, dito, switch lang yung mga value nyan. Then dito, meron siyang, ayan, mga value din. Pag yan ay nag-true, ang lalabas dyan is itong if, yan, yung asterisk. Mantalang pag nag-false, magiging else yan, which is space. Yan na yun. Sunod ay, ito naman yung sa loob, nasa loob, para sa nasa loob. Itong console writeline naman is, ginamit siya para pagkatapos na ma-reach yung pinakang, tawag dito, condition, kakaroon ng instance na bababa na yung cursor, hindi na sa gilid. Kasi pag right lang nasa gilid, pag right line sa ilalim na, pupunta na sa baba. Next is itong for loop again, condition, para ayan, initialize, tapos iteration. Then ito, sa inner loop, merong condition, yan, iteration ng space column. Yun ulit, same explanation lang, no? So, gumamit lang tayo ng condition na hindi na kailangan lagyan ng semicolon kasi nga condition. Ito naman ang kanyang output, which is space. Next is ito naman, yung isa pang inner loop, inner condition. Yan. Ayan. Ito yung if else nya, no? Pag nag true and false, itong kalalabasan. Ayan, asterisk pa din, tapos space. Sunod ay ito. Ayan. Siyempre kailangan yan para sa spacing at sa iba pang mga kailangan gawin ng ating program. Ayan. Siyempre console writeline, hindi yan dapat mawala. Tsaka ito, nakita natin dito is mga curly bracket. Kailangan din yan na magkakatapat. Ito, dito. Yan, may mga kulay blue na yan. Yan, para makabuo ng pinakang code block. Yan, code block. So, ayan, try natin. Play. Run natin. Yan, at yan, makikita natin yung output. Enter the size. Then, yan yung command na binigay natin sa user kanina. So, let's just say na ako yung user and mag-input ako dito ng size or number of rows. Ayan. Mari 12 ang nilagay ko as a user. Ayan. Yan na yung output.
makikita natin ngayon is yung Sierpinski triangle pattern using C#. At yun na. Tapos na. Okay, madali lang naman siyang gawin pero kailangan din nating pagpraktisan since habang kinocode to marami rin ng error kasi hindi naman natin maiwasan yun. Maiwasan yun kung talagang gamay na natin yung ginagawa natin. Pero dahil nag-aaral pa lang tayo madadaan pa yan sa aral. Aral lang. Okay, so yun lang. Yun ang output. And goodbye. Thank you.